Sa paglalaro, maikikwento ng anak mo ang lungkot at ang depresyon na nararamdaman niya. Alam po ba natin, mamis at daddies, na hindi lang pampalipas oras ang paglalaro? Sa mga bata po, yan ang paraan nila para magkwento ng hindi gumagamit ng pananalita. Sa part 7 po ng serye natin ngayon, pag-uusapan naman po natin ang play therapy. Simple lang po yan, no? Pero ito ang maglalabas ng mga kinikimkim ng anak mo. At syempre, dapat relax at presko ang pakiramdam nila para maging open sila sa atin. Pakinggan po natin ito dahil baka laro lang pala ang kulang para gumaan ang pakiramdam ng anak mo. Panoorin mo hanggang dulong itong video ito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Kamusta na po? Alam ko guys, medyo mabigat ang mga pinag-usapan natin itong mga nakaraang araw. Naituro ko na po sa inyo yung mga checklist at kung paano kausapin yung anak natin. Pero aminin po natin guys, minsan kahit na anong pilit natin kausapin ng anak natin, ayaw talaga niya magsalita. Lalo na yung mga bata pa talaga. Pero alam mo ba, may sikreto kung paano sila makapagsalita nang hindi mo pinipilit. Ano po yan? Yan ay ang laro. Laro lang, mamis at daddies. Dito po sa Gin and Jan Parentings, na-realize po natin na ang paglalaro, yan po ang therapy room ng anak mo. Diyan nila na ilalabas ang takot o ang galit nila. Pero syempre guys, dapat komportable po ang mga anak natin. Kumbaga sa atin, mahirap mag-relax kung masikip yung suot. Parang dito po sa Gin and Jan Kidswear, talagang tinatrabaho po ng team namin ang presko at komportable na damit ng anak natin. Para sa isip pa lang, relax na kagad ang bata. May 3 paraan po para matulungan ng anak mo habang naglalaro siya. Ito po ang hacks natin. Una, huwag kang makisali agad. Manood ka lang. Alam mo minsan naglalaro yung anak mo ng manika o robot. Huwag mo munang turuan kung anong gagawin. Panoorin mo lang siya. Maririnig mo siya kung ano yung sinasabi niya sa mga toys niya. Iyan pala yung gusto niyang sabihin sa'yo. Hayaan mo lang siyang mag-lead, maririnig mo yan. Pangalawa guys, no, ilabas ang enerhiya, habulan o takbuhan. Minsan po kasi, ang stress ng bata nasa katawan lang. Kaya kailangan lang po nila magpapawis. Magtakbuhan kayo ng anak mo sa labas. Mag-jumping rope kayo. Kapag naglalaro na ng ganyan ng anak mo, gusto niya ng damit na hindi malagkit sa balat. Stretchable siya, para kahit anong likod ng anak mo, hindi siya maiirita. Pangatlo natin guys, no, drawing lang. No pressure. Abutan mo ng Crayola at papel yung anak mo. Huwag mo nang tanungin kung ano yung dinodrawing niya. Sabihin mo lang, kahit ano lang nak, ulayan natin tong papel. Diyan mo makikita yung kulay na nararamdaman niya. Walang tama umali sa drawing ng anak mo guys ha. Basta mailabas niya lang yan, makikita at may interpret mo yan. Kaya po guys, simple lang, di ba? Hindi kailangan ng mabibigat na equipment. Basta nandyan ka, naglalaro kayo ng anak mo at komportable siya. Malaking bagay na yon para mabawasan yung bigat na nararamdaman ng anak mo. Pero hindi lang po yan sa damit at sa laro guys ha. Dapat yung bahay nyo mismo, ramdam ng anak mo na safe zone yan para maglaro siya. Ano ba dapat gawing stress-free ang bahay natin? Yan po ang ituturo namin bukas sa day 148 natin. Paano i-set up ang paligid natin? Bukas pag-uusapan po natin kung paano i-set up ang paligid ng bahay para maging mental health friendly ang tahanan natin. Huwag kang mawawala bukas, mamis at daddies. Dahil importante itong isang ito. Ikaw po, anong paboritong laro ng anak mo? Share mo naman yan sa comment section. Baka makatulong din yan sa ibang mga magulang na naghahanap ng idea. Mag-comment po kayo ng safe space dito sa chatbox natin.